Hanggang ngayon ba naman, Marie, ay wala ka pa ring pambayad sa homeroom projects natin? Galit na tanong ng gurong si Celia habang tinititigan ang batang si Marie. Umaga iyon ng Lunes at katatapos lang ng flag ceremony. Ma'am, wala pa po kasi kaming pera. Nahihiyang tugon ng bata. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga kaklase niya at rinig niya na pasimpleng pinagtatawanan siya ng mga ito. Naku Marie, matatapos na ang school year. Hanggang ngayon ay wala pa rin kayong pera? Dapat ay hindi ka na lang nakigamit sa homeroom projects natin kung hindi ka rin pala magbabayad. Dagdag pa ni Celia na mas lalong dumurog sa damdamin ni Marie. Pasensya na po kayo ma'am. Wala nga rin po akong baon ngayon eh. Halos paiyak na sagot ng bata. Subalit umismid lamang ang guro. Dalhin mo bukas dito ang mga magulang mo. Kakausapin ko sila. Sige na, maupo ka na. Nakayukong nagtungo si Marie sa pinakalikod na upuan. Ayaw niyang mag-angat ng tingin dahil ayaw niyang makita ng mga kaklase niya ang namumula niyang mga mata. Ayaw niya rin na makita ang panghuhusga sa mata ng mga ito. Pagkaupo ay inabala niya na lang ang sarili sa paglabas ng mga kwaderno at lapis. Gusto niyang ilipat ang atensyon niya sa ibang bagay para makalimutan kung paanong muli na naman siyang pinahiya ng kanyang guro sa harap ng buong klase. Nasa ika-6 na baitang na si Marie. Siya ang bunsong anak ni Ramon at Marta. Kapwa nakikisaka lamang ang kanyang magulang. May kanya-kanya na ring pamilya ang mga kapatid, subalit nakaasa pa rin sila sa kanyang magulang. Kaya kadalasan ay hindi sumasapat ang kinikita ng mag-asawa para sa buong pamilya. Kung kaya ultimo pambayad sa eskwelahan ay walang maibigay kay Marie. Si Marie lamang ang nagka-interes mag-aral sa kanilang 5 magkakapatid. Bata pa lang ay batid na niya ang hirap ng buhay, kaya naman gusto niyang mag-aral upang makapagtapos at makaahon sa kahirapan. Minsan na kasi niyang nasaksihan kung paanong dinadaya ng ibang tao ang kanyang magulang pagdating sa pagkwekwenta ng pera. At ayaw ni Marie na maranasan iyon. Kung kaya kahit hindi sang-ayon ang magulang na mag-aral siya, ay nagpupumilit pa rin ang bata. Okay class, bring out a 1 whole sheet of paper. May quiz tayo sa math. Wika ni Celia saka nagsulat sa pisara ng sasagutan ng kanyang klase. Napatingin si Marie sa paligid. Nagbabaka sakaling meron siyang kaklase na pwedeng mahingan ng papel. Kahit hindi pa man niya buksan ang kanyang bag, ay alam na niyang wala siyang matatagpuan ng 1 whole sheet dito. Shh! Marie, ito papel sa'yo na lang. Bulong ng kaklase niyang si Rachel. Salamat Rachel. Taos-pusong nagpasalamat si Marie sa kaklase. Pero hindi libre ang papel na inabot ng kaklase. Dahil sa buong durasyon ng eksamin ay hindi nilubayan ni Rachel ang sagutang papel ni Marie. Bagaman hikahos sa buhay ay hindi nagpapahuli si Marie sa patalasan ng utak. Isa siya sa maituturing na pinakamahuhusay na mag-aaral sa kanilang paaralan. Ayun nga lamang ay dehado siya pagdating sa mga extracurricular activities kaya napapatalsik siya sa top ng iba niyang kaklase. Marie, wala ka pa ulit baon? Tanong ni Angeline, isa sa mayaman na kaklase ni Marie. Wala pero hindi naman ako gutom. Sagot ni Marie. Subalit bilang bata, hindi niya maiwasang sundan kung paano ninanamnam ni Angeline ang hawak nitong cupcake. Ayaw man ni Marie ay nakaramdam siya ng inggit sa pagkain ng kaklase. Marie, gusto mo ba ikaw na lang bumili ng juice ko? Bili ka ng 2 tapos sa'yo yung isa. Sagot ni Angeline. Bukod sa lunchbox na baon ng bata na puno ng pagkain, ay binibigyan din ito ng magulang ng ekstrang pera. Mabilis na nagtungo si Marie sa kantina. Sabik siya na masayaran ng matamis na inumin ang kanyang lalamunan. Bakit juice lang ang binibili mo, Marie? Hindi ka ba kukuha ng pagkain? Tanong sa kanya ni Aling Joanne.
isa sa tindera sa school canteen. Umiling si Marie. Hindi po ate, juice lang kasi ang inutos sa akin ni Angeline. Magalang na sagot ng bata. Hindi bale, o ito kunin mo na itong sobrang maruya. Libre ko na yan sa'yo. Basta mag-aaral ka ng mabuti ha. Bilin ng tindera. Tuwang-tuwa naman ang bata na tumanggap ng pamigay sa kanyang pagkain. Maraming salamat po, sagot ni Marie. Mabilis na natapos ang araw. Excited na naglakad pa uwi si Marie habang dinadama sa kanyang bulsa ang maruya na pasalubong sa kanyang ina. Naku anak, dapat ay hindi ka na nag-abala pang iuwi sa akin itong merienda mo. Dapat ay kinain mo na lang ito sa eskwelahan nyo. Wika ng ina habang pinagmamasdan ang halos lasog-lasog ng maruya. Nay, dalawa po yung binigay sa akin ni Ate Joanne kaya ayos lang po. Pasensya na po pala kayo na ganyan na ang itsura ng maruya. Hinawakan ko po kasi ng mahigpit. Baka po kasi mawala sa bulsa ko. Paliwanag ni Marie habang iniisa-isa ang mga hugasin nila sa bahay. Dahil maghapon sa pakikisaka ang magulang ay hindi na naharap ng mga ito ang gawaing bahay. Kaya bilang pinakabata, si Marie ang madalas na nakatoka sa mga hugasin. Nay, sabi po pala ni Ma'am Celia ay pumunta raw po kayo sa eskwelahan bukas. Bakit? Meron ka bang kalokohan na ginawa sa eskwelahan niyo, Marie? Matapang na tanong ng ama habang nakaupo sa bangkito sa tabi ng pintuan. Humihigop ito ng kape bilang merienda sa maghapong pagbubungkal nito ng lupa. Wala po tay. Nagtatanong po kasi si Ma'am kung kailan daw tayo magbabayad ng homeroom projects. Kumunot ang noo ng ama sa narinig na salita mula sa bata. Hindi ko alam yung sinasabi mong homeroom projects, Marie. Ingles yan kaya hindi ko maintindihan. Naguguluhang sagot ng ama. Yun po yung mga ceiling fan, water dispenser at TV na projects po namin sa school, tatay. Bakit naman natin kailangan magbayad para sa mga yon? Tayo nga ay walang TV o kahit man lang electric fan dito sa bahay. Kita mo nga nagtsatsaga lang tayo sa karton na pamaypay sa gabi. Sagot ng ama. Napakamot naman sa ulo si Marie. Tatay, ganun po talaga sa school. Kaya nga po pinapatawag kayo ni Ma'am Celia dahil hindi pa po tayo nakakabayad. Sagot ng bata. Magkano ba yung homeroom projects na sinasabi ng guro mo, Marie? Tanong naman ng ina. Ang alam ko po ay nasa 700 pesos po, nanay. Nanlaki ang mata ng ina sa narinig na sagot ng anak. Diyos ko Marie, pagka mahal-mahal naman pala. 2 araw na sweldo na namin yan ng tatay mo sa bukirin. Sabi ng ina. Ayan na nga ang dahilan kaya hindi ako sang-ayon na mag-aral ka, Marie. Kasi hindi natin kayang bayaran yung mga bayarin nyo sa eskwelahan. Saan naman namin nahanapin ng nanay mo ang ganyan kalaking pera? Tatay, ako din pong mahihirapan kung hindi po ako makakapag-aral. Sagot ng bata pero mabilis na umiling ang ama nito. Hindi ka mahihirapan dahil pwede ka namang mamasukan sa bukid nila Senior Alonzo. Pwede kang magbukid o kaya ay maging katulong sa mansyon nila. Pagrarason ng ama. Tatay, hindi ba ay minsan na kayong dinaya ni Senior Alonzo sa sweldo ninyo? Nagkamali lang ang senyor noong araw na iyon, Marie. Huwag mong masamain ang pagkakamali ng matanda dahil utang na loob natin sa kanya kung bakit tayo may kinakain sa araw-araw. Napabuntong hininga si Marie sa kasagutan ng kanyang ama. Bakit po utang na loob? Pinagpapaguran nyo naman po ang sinesweldo nyo, tatay. Wika pa ng bata. Alam mo Marie, masyado ka pang bata. Balang araw ay maiintindihan mo rin kami ng tatay mo. Pinal na sagot ng nanay niya. Hindi na muling kumibo pa ang bata at ipinagpatuloy niya na lang ang paghuhugas ng plato. Subalit ng gabing yon ay hindi mapakali sa higaan si Marie. Iniisip niya kasi kung paanong nangyari na may utang na loob ang magulang niya kay Senior Alonzo, gayong hindi naman libre ang mga binibigay nito sa magulang. Iniisip niya rin kung paano niya haharapin si Ma'am Celia kinabukasan, gayong ultimo 5 duli nga ay wala siyang pambayad dito.
Nakasimangot na mukha ni Ma'am Celia ang nabungaran ni Marie pagkapasok niya kinabukasan. Nakahalukip-kip ito sa teacher's table na tila ba inaabangan talaga ang pagpasok ng bata. "Magandang umaga po, Ma'am Celia." May pag-aalinlangan na bati ni Marie sa kanyang guro. "Magandang umaga din, Marie. Nasaan ang mga magulang mo?" Mataray na tanong ng guro. Ma'am, hindi raw po sila makakapunta kasi may trabaho po sila sa bukid." Tumaas ang kilay ng guro. May trabaho? Pero hindi sila nakakapagbayad? Saan napupunta ang sweldo nila? Hindi nakasagot ang bata. Nanatili siyang nakatungo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang katanungan ng guro. Bilang bata, walang kamuwang-muwang si Marie kung bakit may trabaho ang kanyang magulang pero walang pambayad sa eskwelahan. Mabuti na lamang at iilan pa lang ang kaklase ng bata na naroon sa silid. Kaya iilan lang ang nakasaksi sa muli na namang pamamahiya ng guro sa kawawang estudyante. "Ultimo noong brigada ay hindi tumulong ang mga magulang mo para maglinis dito. Ano ka ba dito sa eskwelahan, Marie? Prinsesa? Para hindi magbayad o kaya hindi maglinis?" Mas lalo pang yumuko ang bata. "Hindi po, Ma'am Celia. Hindi po ako prinsesa." "Sige na, maupo ka na. Mamaya ay tumulong ka sa pagdadamo sa labas. Dahil hindi nagtatrabaho dito ang magulang mo, ay ikaw na lang ang gagawa nun. Namimihasa ka na masyado." Wika ni Ma'am Celia. Wala nang nagawa pa ang bata kundi pumayag sa kagustuhan ng guro. Bukas ay may mga darating na bisita sa eskwelahan, kaya kailangan itong paghandaan ng mga mag-aaral. Oobserbahan umano ang kalinisan ng kapaligiran. Kaya naman nagpatawag ang eskwelahan niya ng mga magulang upang maglinis para sa kanilang mga anak. "O Marie, bakit ikaw ang naglilinis dito at hindi ang mga magulang mo?" Pagtatanong ng isang nanay habang pinapanood si Marie na naghahakot ng mga damo. "Nasa bukid po sila nanay at tatay, tita. Kaya ako na lang po ang magtatrabaho dito." Sagot ng bata. Naglakad siya sa ibang bundok ng damo at hinakot ang mga ito. Dapat sa loob ka na lang pinaglinis ni Ma'am Celia. Ikaw lang ang bata dito oh. Ang init-init ng panahon tapos nandito ka nakikidamo sa amin." Dagdag ng isa pang magulang. "Okay lang naman po ako. Kaya ko naman po." Wika ni Marie. Halos maglabasan ang mga ugat niya sa leeg sa pagbubuhat ng sako na may mga damo. Dumagdag pa ang mataas na sikat ng araw. Aakalain mo tuloy na naligo sa pawis si Marie. "Sabihin mo sa magulang mo na mag-donate na lang ng pera pampamerienda sa mga naglilinis dito sa school. Akin na yung sako na hawak mo, Marie. Abat, parang mas mabigat pa sa'yo to eh." Wika naman ng isang tatay. "Wala po kaming pambayad, Uncle Dodong. Magtatrabaho na lang po ako kaysa magbayad kami." Napabuntong hininga ang mga magulang na nakarinig sa kasagutan ng bata. Sa totoo lang ay kanina pa sila nakakaramdam ng matinding awa para sa kanya. Siya lang kasi ang bukod tanging bata na naglilinis kasama nilang matatanda. Ang ibang kaklase nito ay pawang nagkahabulan habang naglilinis sa loob ng silid, protektado sa matinding sikat ng araw. Habang ang batang si Marie, hayon at puro alikabok ang damit at puro putik ang kamay mula sa pagdadamo. Pero parang wala lang ito sa bata. Dahil ang tanging iniisip nito ay kung kailangan magtrabaho siya para hindi siya pag-initan ni Ma'am Celia dahil sa mga bayarin ay gagawin niya. Gusto man nilang kausapin ang guro na papasukin na lang sa loob ang bata ay batid nila kung gaano ito katalas magsalita. Nang matapos sila magtrabaho ay nagtungo na si Marie sa banyo nila upang maglinis ng kamay at paa. Paglabas niya sa banyo ay nilapitan siya ng kaklaseng si Ismael. "Marie, sabi ni Papa ibigay ko raw sa iyo to para may merienda ka." Inabot ni Ismael ang isang supot ng soft drinks at burger kay Marie. "Thank you, Ismael. Sabihin mo kay Uncle Dodong thank you." Tumango si Ismael saka tumakbo pabalik sa mga kalaro nito. Si Marie naman ay tahimik na naupo sa kanyang upuan.
Ninamnam niya ang lamig ng soft drinks at sarap ng burger habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaklase. Malakas ang hagikdikan ng mga ito habang naghahabulan. Aakalain mong wala silang iniisip na problema sa mundo. Ayaw man ni Marie ay hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit sa mga ito. Sana ay kagaya din siya ng mga normal na bata. May laruan, maayos na damit, mga kaibigan, pagkain, at pambayad sa eskwelahan. Sana ay gaya siya ng ibang bata na merong maayos na buhay. Sana ay gaya ng ibang bata ay meron siyang magulang na nakapag-aral at hindi ginugulangan ng ibang tao. Gayunpaman, masaya si Marie na natapos na naman ang isang problema niya sa eskwelahan. Pasasaan ba at mababayaran niya rin lahat ng bayarin niya kay Ma'am Celia? Pasasaan ba at makakapagtapos din siya ng elementarya at malalagpasan ang masasakit na salita ng guro? Marie, ano ba naman itong damit mo? Ikaw bata ka. Aba ay daig mo pa ang damit namin ng tatay mo sa bukid. Pagkarumi-rumi naman itong blouse mo. Napangiwi si Marie nang marinig ang sinabi ng nanay. Putik-putik kasi ang blouse niya pagkatapos niyang maghakot ng mga damo sa paaralan. Pasensya ka na, Nay. Naghakot kasi ako ng damo kanina kaya naputikan niyang damit ko. Bakit ka nagdamo sa eskwelahan, Marie? Kasama ba yan sa itinuturo sa inyo? Tanong naman ng ama na ng oras na iyon ay nagkakaping muli habang nakaupo sa maliit na upuan malapit sa pinto. Hindi, Tay. Pero magbabayad kasi tayo kung hindi ako magdadamo. Di ba wala po tayong pera? Kaya nagdamo na lang po ako. Sagot ni Marie. Di bale anak, nakapagtabi ako ng 100 piso galing sa sweldo namin ng tatay mo. Pwede mong ipunin yun para may mapambayad tayo dyan sa homeroom projects na sinasabi mo sa amin ng tatay mo. Talaga, Nay? Maraming salamat po. Iipunin ko yan, Nay, para may maipambayad na po kay Ma'am Celia. Tapos sasabihin ko sa mga kaklase ko na pera na lang ang kapalit tuwing inuutusan nila ako sa eskwelahan para may pandagdag ako sa pambayad natin, Nay. Halos mapatalon sa tuwa si Marie. Maliit na halaga lang ang 100 pesos kumpara sa kabuuang bilang ng dapat niyang bayaran sa eskwelahan. Pero ang mahalaga sa kanya ay makakapagsimula na siya sa pag-iipon ng pambayad kahit pa konti-konti lang. Pasensya ka na anak ha. Pumunta kasi dito kanina ang ate Raquel mo. Wala raw pambili ng gatas ng pamangkin mo kaya yung 100 piso lang ang naitabi ko. Paliwanag ng ina habang tuloy pa rin sa pagkukusot ng blusa ng anak. Ayos lang po yun sa akin, Nay. Ang mahalaga po ay meron. Sagot ng bata saka ipinagpatuloy ang pagsagot sa kanyang asignatura habang maliwanag pa. Gasera lang kasi ang gamit nila sa bahay at nahihirapan na siyang magsulat kung magsisimula ng dumilim ang paligid. Mga bata, gusto niyo bang makakita ng history artifacts sa totoong buhay? Masayang tanong ni Ma'am Celia sa kanyang klase ng mga sumunod na araw. Tila nabuhayan ng dugo ang mga estudyante sa narinig mula sa guro. Malakas at masaya silang sumagot sa guro. Maging si Marie ay sabik sa mga narinig sa kanyang guro na si Ma'am Celia. Mga video ng ating planeta. Video ng Milky Way Galaxy. Gusto niyo bang makakita nun? Tanong pa ng guro. Mas lalong na-excite ang mga bata sa tinuran ng guro. Halos maghugis puso ang mata ng ito sa sobrang excitement sa mga sinasabi ni Ma'am Celia. Yes, ma'am. Sabi ng ate ko, sobrang laki daw ng mga planeta. Namamanghang wika ng isang bata. Malaki talaga. Mas malaki pa dito sa planet Earth. Sagot naman ng isa pang bata. Ako gusto kong makakita ng buto ng dinosaurs. Naniniwala ka ba sa dinosaurs, Aldrin? Tanong ng batang si Anne sa kaklaseng si Aldrin. Oo, napanood ko sa TV, meron daw mga dinosaurs noong unang panahon. Sagot ni Aldrin. Ganito ang naging takbo ng usapan ng ibang kaklase ni Marie. Siya naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Shh! Marie, ikaw anong gusto mong makita? Tanong sa kanya ni Rachel. Excited na lumingon si Marie dito. Gusto kong makita ang buwan. Sabi nila may lalaki na raw na nakatapak sa buwan. Naniniwala ka ba doon, Rachel?
Inosenteng tanong ni Marie. Hindi ko alam eh, pero baka totoo. Kasi 'di ba, kaya naman ng mga scientist gumawa ng rocket. Baka doon sumakay yung lalaki. Oo nga no, paano kayo gumawa ng rocket? Sana matutunan natin. Tapos sana pwede rin tayong sumakay. Sagot ni Marie. Sana nga. Tapos pag gagawa tayo ng rocket, tayo ang mag-partner, Marie. Gusto mo ba yun? Tanong ni Rachel. Mabilis na tumango si Marie. Natigil lang ang pag-uusap ng dalawa nang muling nagsalita si Ma'am Celia. Okay, kung gusto niyo talaga makakita ng history facts ng planeta at kung ano-ano pa tungkol sa science, ay ipapapirma niyo ito sa mga magulang niyo. Iniabot ni Ma'am Celia ang waiver sa mga bata at sinabihan ang mga ito na i-distribute sa buong klase. Field trip to Science Atrium and History Museum? Pagbabasa ni Marie sa papel na hawak. Yang papel na yan ay waiver kung gusto kayong payagan ng mga magulang nyo sa field trip sa Biyernes. Napagmitingan na namin ito noon pero kailangan nyo pa rin silang papirmahan, okay? Sabay-sabay na sumagot ang mga bata. Okay, gusto ko lang makita. Magtaas nga ng kamay ang mga interesadong sumama sa field trip? Sabi ni Ma'am Celia. Mabilis na nagtaasan ng kamay ang mga bata. Kabilang na si Marie. Subalit tumaas ang kilay at napaismid si Ma'am Celia nang makitang kabilang si Marie sa mga nagtaas ng kamay. Sigurado ka ba, Marie? Mabilis na kinabahan si Marie sa tanong ni Ma'am Celia. Dahan-dahan siyang nagbaba ng kamay. Opo ma'am, gusto ko pong sumama. Sagot ni Marie. Nang oras na yon ay nakatingin na sa kanya lahat ng mga kaklase niya. May babayaran para makasama sa field trip, Marie. May pambayad ka ba? Alam na agad ni Marie ang kasagutan sa tanong ng guro. Magkano po? Alanganin niyang tanong. 500 pesos. Ano, may ganun ka bang pera, Marie? Umiling si Marie. Halos manlumo siya sa narinig na presyo ng field trip. Halos kasing mahal na yon ng utang niya para sa homeroom projects nila. Saan naman siya kukuha ng ganong halaga? Kung wala kayong pera ay huwag kayong sasama. Ayaw kong magsama ng bata na ako ang problema, okay? Sabi ni Ma'am Celia sa buong klase. Tsaka kung alam niyong may utang pa kayo dito, yun ang unahin niyong bayaran. Hindi yung sasama kayo sa field trip tapos yung homeroom projects niyo nakatenga pa rin. Kinagat ni Marie ang labi niya para pigilan ang luha na namumuo sa mga mata niya. Walang pinangalanan ang kanyang guro. Pero sigurado si Marie. Sigurado siya na siya ang pinatutungkulan ng guro. At alam niya ring alam lahat ng kaklase niya na siya iyon. Nanatili na lamang nakayuko buong klase si Marie. Ayaw niyang salubungin ang tingin ng mga kaklase niya sa kanya o maging ang matalim na titig ni Ma'am Celia. Marie, sabi sa akin ni Ismael ay hindi ka raw sasama sa field trip niya sa Biyernes? Bakit hindi ka sasama? Sayang naman yun. Papalabas na si Marie sa gate ng kanilang eskwelahan nang salubungin siya ng tanong ni Dodong, ang magulang na nagbigay sa kanya ng merienda noong nakaraan. Hapon na ng mga oras na yun at tapos na ang maghapon na klase ng mga bata. Opo, Uncle Dodong. May babayaran daw po kasing 500 pesos. Wala din po kaming pera kaya hindi na lang po ako sasama. Nakaramdam ng awa si Dodong para sa bata. Napapansin niya rin kasing madalas na hindi sumali ang bata kung may mga selebrasyon sa kanilang paaralan. Ganun ba? Gusto mo ba pautangin kita para makasama ka sa field trip? Sayang kasi yun, Marie, lalo at high school na kayo next year. Wala nang field trip sa high school. Umiling si Marie. Wag na po, Uncle, kasi hindi ko rin po alam kung saan kukuha ng pambayad sa inyo. Wala pong pera si nanay at tatay. Marami pa rin po kong utang kay Ma'am Celia kaya ayaw ko na pong dagdagan yun. Mas lalong naawa si Dodong sa bata. Kung sana lang ay mayaman siya ay siguradong ililibre niya ang bata. Kaya lang ay kapwa hikaw sila sa buhay kaya kasya lang kay Ismael ang mga kinikita niya. Sayang naman kasi yung chance, Marie. Minsan lang yun eh. Minsan ka lang maging bata. Ngumiti si Marie kay Dodong. Okay lang po.
Basta po wala po kaming utang. Tumango si Dodong sa kasagutan ni Marie. Yung boss ko na pinag-aangkatan ko ng mga balot na binebenta ko sa gabi, kailangan nila ng isa pang magtitinda. Marunong ka ba magtinda, Marie? Nagliwanag ang mukha ni Marie sa narinig. Talaga po, Uncle? May sweldo po ako doon? Tumango si Dodong. Oo naman, Marie. Pwede mong ipunin yon para makabayad ka na kay Ma'am Celia. Tapos, pag nakabayad ka na, pwede ka nang sumali sa ibang events sa school. Nagliwanag ang mukha ng bata sa narinig na salita mula kay Dodong. Naglakbay agad ang imagination niya. Nai-imagine niya ang sariling sumasali sa Christmas programs, sa Valentine's, sa mga sayawan at presentation sa school nila. Nai-imagine niyang makakapagbayad na siya kay Ma'am Celia at aayos na ang pakikitungos sa kanya ng guro. Sige po, Uncle. Magpapaalam po kay nanay at tatay. Masayang wika ng bata. Dadalaw din ako sa inyo para ipagpapaalam kita sa magulang mo. Bale, sa gabi ka magtitinda pero hanggang 10:00 lang naman. Kaya magkakaroon ka pa rin ng sapat na tulog bago ka pumasok sa paaralan, sabi ni Dodong. Tuwang-tuwa si Marie sa narinig. Nilibre pa siya ng fishbowl at kikiam ni Dodong bago siya masayang naglakad pauwi sa bahay nila. Pagdating ni Marie sa bahay nila ay agad niyang ibinalita sa magulang ang sinasabi ni Dodong. Noong una ay hindi sang-ayon ang tatay niya dahil delikado raw para sa batang tulad niya ang magabihan sa daan. Sumang-ayon ang nanay ni Marie sa asawa at sinabing hindi dapat nagagabihan sa daan ang batang babae dahil baka ano pa ang mangyari dito. Subalit nagbagong isip ng mga ito nang dumalaw sa kanila si Dodong kinabukasan. Ayon kay Dodong, siya ang makakasama ni Marie sa pagtitinda. Magsisimula silang magtinda bandang 6:00 ng gabi hanggang 10:00. Kapag nakaubos na ng paninda ay pwede nang umuwi ang bata. At si Dodong ang bahala na maghatid kay Marie pauwi para masiguradong safe ang bata. Nay, sige naman na po. Pumayag na kayo para makaipon ako ng pambayad kay Ma'am Celia. Tapos, pwede ko rin itulong dito sa bahay ang makukuha kong sweldo. Kung hindi po ako makakapagbayad kay Ma'am Celia, ay hindi ako makakagraduate at makakapag-high school. Pakiusap ni Marie sa kanyang magulang. Wala nang nagawa pa ang mag-asawa. Ayaw man nilang aminin ay malaking katulungan kung magtatrabaho ang bata. Hindi sapat ang kinikita nilang mag-asawa at dagdag gastusin pa ang mga sinasabi ng bata na utang niya sa paaralan. Sa huli ay wala na silang nagawa pa. Mapilit si Marie at nangako naman si Dodong na hindi niya pababayaan ang bata. Nangako rin siya na siya ang magkahatid kay Marie pauwi gabi-gabi. Marie, tandaan mo yung billing ko ah. Huwag kang papayag na kulang ang bayad nila. Kung wala kang pambarya, utusan mo na doon bumili sa pwesto ko. Opo, Uncle Dodong. Sagot ng bata habang inaayos ang styro na pinaglagyan ng mga balot na kanyang ibebenta. Siguraduhin mo rin na tama ang barya na iaabot mo. Sabi ni Ismael, magaling ka raw sa math, kaya dapat kaya mo to. Tumango muli ang bata. Higit sa lahat, bawal mangupit. Lagot tayo sa boss ko kung mangungupit ka, Marie. Huwag po kayong mag-alala, Uncle. Hindi po ako mangungupit. Nang matapos si Dodong sa mga bilin sa bata ay pumunta na siya sa sarili niyang pwesto. Ilang metro lang ang layo nila sa isa't isa kaya tanaw pa rin naman ni Dodong ang bata. Mabilis na lumipas ang oras. Marami ang bumili kay Maria dahil namamangha ang mga tao na isang batang payat ang nagsisikap magtinda ng balot sa gabi. Uncle Dodong, may babae po kanina nagbigay ng 10 piso sa akin. Sabi niya ay pandagdag baon ko raw po sa school. Wika ni Marie sabay pakita ng 10 piso na binigay sa kanya ng babae. Ngumiti si Dodong dito at saka ginulo ang buhok ng bata. Kung may choice lang siya ay ayaw niyang pagtitinda ng balot ang trabaho ng bata dahil kailangan nito ng sapat na tulog para sa paaralan. Pero siya man ay salat sa buhay. Kaya kahit labag sa loob ay inalok niya kay Marie ang gawain ito. Tara na Marie, ihahatid na kita sa bahay niyo. Matulog ka kaagad pagka uwi mo ha, para hindi ka aantukin sa school bukas.
Opo, Uncle, sagot ni Marie. Umangkas siya sa bisikleta ni Dodong saka siya hinatid nito pauwi sa bahay nila. Kinabukasan ay excited si Marie na nag-abang sa kanyang guro. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil ini-imagine niya ang magiging reaction ni Ma'am Celia pag nag-abot na siya ng bayad dito. Kaya kahit kulang sa tulog ay maaga siyang gumising at maagang pumasok. Habang naglalakad ay hawak niya sa bulsa ng palda niya ang perang pambayad. Dinadama niya ang lamig na hatid ng parehas sa kanyang balat. Pagpasok ni Ma'am Celia sa silid ay sabay-sabay sila na mga kaklase niya na tumayo para batiin ang guro. Good morning, Ma'am Celia. Good morning, classmates. It's nice to see you today. Ganito ang araw-araw na ginagawa ng mga bata kaya praktisado na nila ang ganitong pagbati. Agad na naglakad si Marie papunta sa teacher's table ni Ma'am Celia. Tumaas ang kilay nito nang makita siya. Muli na namang kinabahan ang bata. Anumang sikap niya ay madalas talaga siyang makaramdam ng takot sa guro dahil sa matalas na pananalita nito sa kanya. Good morning, ma'am. Magbabayad po sana ako para sa homeroom projects. Wika ni Marie. Naglingunan ang ilan sa mga kaklase niya. Tila ba namanghang mga ito. Napangiti si Marie sa reaksyon ng mga kaklase niya. Bagaman kinakabahan ay proud siya na iparinig sa mga ito na may pambayad na siya. Proud siyang ipaalam sa kanila na gaya nila ay kaya niya ring magbayad para sa homeroom projects nila. Inilabas niya ang 100 piso na naitabi ng nanay niya mula sa sweldo nito at proud na inilapag ito sa mesa ni Ma'am Celia. Wow! May pera na si Marie! Sabi ng seatmate ni Marie. Makakapagbayad ka na, Marie! Congrats! Sigaw naman ng isa. Sasama ka na rin ba sa field trip, Marie? Tanong naman ng isa. Nakangiti si Marie na lumingon sa mga ito at akmang sasagot pa lamang siya nang mapawi ang ngiti niya dahil sa tinura ng guro. 100 pesos? Kulang pa yan sa utang mo, Marie. Namula si Marie. Mabilis na gumapang ang kahihiyan sa katawan niya at halos gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Umismid si Ma'am Celia. Makapagsabi ka na magbabayad ka, akala mo naman na buo ang ibabayad mo. So, kailan mo babayaran yung iba? Mataray na tanong ng guro. Hindi agad nakahanap ng isasagot si Marie. Ramdam niya na lahat ng mata ng kaklase niya ay nakatitig sa kanya ng oras na yon. Yan lang po kasi ang naitabi ni nanay sa sweldo nila ni tatay. Mahinang sagot ng bata. O tapos? Kasalanan ko ba na yan lang ang naitabi ng nanay mo? Umiling ang bata. Hindi po, Ma'am Celia. Pero tumutulong po ako magbenta ng balot sa tatay ni Ismael. Pag nakuha ko po yung sweldo ko doon ay babayaran ko po ulit kayo, ma'am. Doon lang tila na kontento ang guro. Umismid pa ito ng 1 beses bago sinabihan si Marie na maupo. Sige na, maupo ka na. Sus! Akala ko naman buong 700 pesos na yung babayaran mo. 100 pesos lang naman pala. Bulong ni Ma'am Celia pero rinig naman ng buong klase. Nahihiyang umupo si Marie sa upuan niya. Pagkaupo niya ay inabutan siya ni Angeline ng lollipop at ngumiti sa kanya. Kita ang awa sa mata ng kaklase. Pero nagsimula nang mag-discuss ang guro kaya sa halip na malungkot sa nangyari ay pinili na lang ni Marie na makinig dito. Naging madalas na ang pagsama-sama ni Marie kay Dodong sa pagtitinda tuwing gabi. Kaya lang sa kasamang palad ay nagkasakit ang ama ni Marie. Nilagnat ito dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Kaya sa halip na makaipon para may pambayad sa school, ay napunta sa gamot at pagpapahospital ng ama ang kakarampot na kinikita ng bata. Ano na, Marie? Ilang linggo ka nang nagtatrabaho pero hindi ka pa rin nakakapagbayad. Niloloko mo lang ata ako eh. Napayuko ang bata. Ito na ang kinakatakutan niya. Ang muli na naman siyang singilin ng guro pero wala siyang pambayad dito. Pasensya na po, ma'am. Nagkasakit po kasi si tatay kaya nagamit sa pagpapahospital niya yung sweldo ko. Natawa ang guro. Puro ka naman palusot, Marie eh. Sino naman magkakasakit sa susunod?
Ang nanay mo? Nanguuyam na wika ng guro. Hindi na lang umipo si Marie dahil batid niyang kahit anong paliwanag niya ay hindi maniniwala sa kanya si Ma'am Celia. Marie anak, pasensya ka na kung hindi mo na ipambabayad sa school ang sweldo mo. Wala naman ako magawa dahil baon na tayo sa utang. Nahihiya na rin ako magsabi kay Senior Alonzo ng pera dahil siya na ang sumasagot sa kalahati ng hospital bill ng tatay mo. Halos maiyak si Marta habang humihingi ng paumanhin sa bunsong anak. Naka-confine pa rin kasi sa hospital ang asawa kaya pareho silang hindi nakakapasok sa bukirin ni Senior Alonzo. Ayos lang po sa akin yun, Nay. Ang mahalaga po ay gumaling si tatay. Sagot ni Marie habang naawang pinagmamasdan ang ama na nakahiga sa kama sa hospital. Tiningnan niya ang paligid. Napakaliit ng silid subalit maraming pasyente ang pilit na nagsisiksikan sa loob nun. Mayroong bata at mayroong matanda. Ang iba ay nagsusuka habang ang ilan ay inuubo. Sige na Marie, pumunta ka na sa trabaho mo. Baka mamaya mahawa ka pa ng sakit dito. Hindi na natin kakayanin kung pati ikaw ay magkakasakit. Ibinili na kita kay Ate Raquel mo. Siya ang kasama mong matutulog sa bahay habang wala kami ng tatay mo. Sige po nanay, pakisabi po kay tatay na magpagaling siya. Pagpapaalam ng bata sa ina. May kalayuan ng hospital sa palengke kung saan nagtitinda si Marie pero memoryado naman niya ang daan kaya nakarating siya doon ng mag-isa. Kumusta na ang tatay mo Marie? Magaling na ba siya? Tanong ni Dodong sa bata habang nilalabas niya isa-isa ang mga gagamitin ng bata sa pagtitinda. Hindi pa po siya maayos, Uncle. Siguro po matatagalan pa siya sa hospital. Malungkot na sabi ng bata. Ganun ba? Ano raw ba ang sakit ng tatay mo? Nagkibit balikat ang bata. Hindi ko rin po alam. Basta noong isang gabi ay biglang nilagnat si tatay. Sobrang init din po niya kaya itinakbo na siya ni nanay sa ospital. Pinagmasdan ni Dodong si Marie. Sinong kasama mong natutulog sa bahay niyo? Huwag kang matutulog mag-isa doon ha. Delikado. Wika ni Dodong. Opo Uncle, huwag po kayong mag-alala dahil sinasamahan naman po ako ni Ate Raquel at ng asawa niya. Tumango si Dodong. Mabuti naman kung ganon, Marie. Matumal ang naging benta ng balot ng gabing yun. Pasumpong-sumpong kasi ang buhos ng ulan kaya walang gaanong dumadaan ng mga tao. Si Marie ay tahimik na nakaupo sa gilid habang malungkot na pinagmamasdan ang buhos ng ulan. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip niya. Sa murang edad ay napakalayo na ng narating ng imahinasyon niya para sa sarili at para sa pamilya niya. Ayos ka lang Marie? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Sabi ni Dodong nang mapansin na tahimik at nakatulala ang bata. Ayos lang po Uncle, iniisip ko lang po si tatay. Umupo si Dodong sa tabi ni Marie at pinagmasdan niya rin ang patak ng ulan. Ano bang pangarap mo para sa tatay mo Marie? Lumiwanag ang mukha ng bata nang marinig ang tanong ni Dodong. Pangarap ko pong magkaroon ng sariling bukid para wala nang kahati si tatay sa kinikita sa pagsasaka. Punong-puno ng pag-asa na sagot ng bata. Tapos gusto ko rin magkaroon ng magandang bahay na may kuryente para hindi napapagod si nanay magpaypay tuwing gabi. Napangiti si Dodong sa mga kasagutan ni Marie. Ano namang pangarap mo para sa sarili mo? Napatigil ang bata sa sumunod na katanungan ni Dodong. Tila ba naging blanko ang mata nito na para bang kailanman ay hindi sumagi sa isip niya na dapat ay may pangarap din siya para sa sarili niya. Hindi ko po alam Uncle Dodong eh. Basta ang gusto ko lang po ngayon ay makapagbayad ng utang ko kay Ma'am Celia. Sagot ni Marie sa mahinang boses. Muli na namang umusbong ang awa ni Dodong para sa bata. Inaapi ka ba ni Ma'am Celia, Marie? Umiling ang bata. Hindi po. Ganun lang po talaga sa akin si Ma'am kasi hindi pa po ako nakakapagbayad. Pero mabait po si Ma'am Celia, Uncle Dodong. Magaling siyang magturo. Sagot ng bata. Para kay Marie ay totoo ang sinasabi niya. Mataray man si Ma'am Celia sa kanya,
ay mahusay naman ito magturo. Matyaga nitong itinatama ang mga inaaral nila. Kaya para kay Marie ay maayos na guro si Ma'am Celia. Natigil lang ang usapan ng dalawa nang tumila ang ulan at unti-unting nagdagsaan ng tao sa pwesto ni Dodong. May tumigil din na magarang kotse sa tapat ng pwesto ni Marie. Agad niyang nakilala ang may-ari ng sasakyan nang bumaba ang nagmamaneho dito. Magandang gabi po, Senyor Alonzo. Wika ni Marie saka naglakad tungo sa matanda at nagmano. Marie, hindi ka pa ba tapos sa pagtitinda? Halika at ihahatid na kita sa bahay nyo. Wika ng matanda. Simple lang ang kasuotan ni Senyor Alonzo. Nakaasul na t-shirt ito, shorts at tsinelas. Pero sa tindig at pagdadala ng damit ay alam mong mayaman ang matanda. Biyudo na si Senyor Alonzo. Subalit kahit noong nabubuhay pa ang asawa nito, ay batid ng lahat na malikot ito pagdating sa mga babae. Mamayang 10:00 pa po ako matatapos, Senyor. Si Uncle Dodong po ang maghahatid sa akin sa bahay. Ganun ba? Tanong ng matanda na bahagyang nagtagal ang pagkakatitig sa bata. Napansin naman ito ni Marie pero akala niya ay sa balot ang nakatitig ang amo ng kanyang magulang. Gusto niyo po ba ng balot, Senyor? Doon lang tila bumalik sa wisyo ang matanda. Napatuwid ito ng tayo at nag-iwas ng tingin kay Marie. Sige, bigyan mo ako ng 5, Marie. Mabilis na kumilos ang bata. At habang binabalot nito sa plastik ang 5 balot, ay muli na namang napatitig sa kanya ang senyor. Dalaga ka na pala, no, Marie? Ilang taon ka na nga? Nahihiyang ngumiti si Marie sa matanda. 11 pa lang po, senyor. Bata pa po ako. Tumango ang matanda. Ganun ba? Mukha ka kasing dalaga na. Anong grade mo na ba, Marie? Kinuha ng matanda ang isang balot at saka ito binuksan. Sinadya niya ito upang mas lalong mapatagal ang usapan nila ng bata. Palingon-lingon din ito sa paligid upang makita kung may nakakarinig sa kanila ng bata. Si Marie naman na lubhang napaka-inosente sa ganitong bagay ay walang kaalam-alam sa mga itinatanong ng matanda sa kanya. Grade 6 pa lang po ako, senyor. Tumango muli ang matanda. Grade 6? Baka may boyfriend ka na sa school nyo Nako, magagalit ako niyan. Mapagbiro ang tono ng matanda nang sinabi niya ito. Kaya naman natawa lang si Marie. Wala pa po, senyor. Bata pa po ako. Sagot ni Marie. Wala naman sa edad ang pagbo-boyfriend, Marie. Hindi ko naman masisisi ang mga classmates mo kung magkakakrush sila sa'yo. Lalo, ang ganda-ganda mo. Malisyosong wika ng matanda bago muling tumitig sa mga binti ni Marie. Wala po. Wala pong may crush sa akin sa school. Inosenteng sagot ng bata. Tiningnan muna ni Senyor Alonzo ang paligid bago sumagot kay Marie. Sa school wala, pero malay mo, sa paligid mo meron. Wika niya na halatang may pinapahiwatig sa bata. Subalit hindi yon nakuha ng batang si Marie. Sasagot pa sana ang bata dito nang lumapit si Dodong sa kanila. Napansin kasi nitong kanina pa naroon ng matanda. Magandang gabi, senyor. Wala po bang pambariya sa inyo si Marie? Tanong ni Dodong. Nataranta naman ang matanda sa presensya ni Dodong kaya mabilis itong tumayo. Hindi. Ayos na. Aalis na rin naman ako. Kinumusta ka lang kay Marie ang tatay niya. Sagot nito kay Dodong bago lumingon sa bata. Marie, wag mo nang ibalik yung barya ko. Keep the change. Kumunot ang noo ni Marie dahil hindi naman kinumusta ng senyor ang tatay niya. Pero naglakad na ito pabalik sa sasakyan kaya hindi na niya nagawang mag-usisa tungkol dito. Oo nga pala, Marie. Hindi ako makakapagtinda bukas dahil dadalawin namin ni Ismael ang lola niya sa kabilang bayan. Kaya hindi kita mayahatid bukas pauwi sa inyo. Huwag kang mag-alala dahil ibibigay ko muna sa iyo mga paninda mo bago ako aalis. Tumango si Marie. Sige po, Uncle Dodong. Magpapasundo na lang po kay Ate Raquel bukas para may kasama po akong uuwi. Sige,
Mayahalili naman sa akin magtinda bukas kaya may makakasama ka pa rin dito. Marie ha, huwag kang uuwi mag-isa. Huwag ka ring sasama kung kani-kanino. Delikado para sa'yo. Paalala ni Dodong sa bata. Opo, Uncle. Magpapasundo po ako sa ate ko. Pagkatapos ng klase kinabukasan ay agad nang dumiretso si Marie sa hospital upang dalawin ang kanyang ama. Ayon sa kanyang nanay ay pwede nang lumabas kinabukasan ang kanyang ama dahil maganda ang response ng katawan nito sa mga gamot. Tuwang-tuwa si Marie sa narinig na balita mula sa kanyang ina. Dahil dito ay excited na nagtungo si Marie sa palengke upang magtinda. Pero bago umalis ay niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang nanay at paulit-ulit na hinalikan ito sa pisngi. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagalingan kong magtinda ngayong gabi. Wika niya saka nagpaalam para umalis. Dalangin niya ng mga oras na iyon na sana ay marami siyang mapagbentahan ngayong gabi. Sana rin ay may mga hindi nababawi ng barya nila para may dagdag kita siya. Gusto niyang bilhan ng masarap na ulam ang tatay niya pag uwi nito sa bahay nila. Kaya pagdating sa palengke ay masiglang nagtinda ang bata. Si Marino na kapitbahay ni Dodong ang makakasama niyang magtinda ng mga oras na iyon. Tinulungan muna siya nitong magsalansan ng mga gamit saka ito nagtungo sa sarili nitong pwesto. Maayos ang panahon ng gabing yon kaya dagsaan ang mga bumili kay Marie. Marami rin ang hindi na humingi ng barya nila pabalik kaya umabot hanggang 200 piso ang naipon ng bata. Dahil dito ay tuwang-tuwa ang bata at excited na hinati ang pera. Ang 100 ay ibibigay niya sa nanay niya pambili ng ulam para sa tatay nila. Habang ang natitirang 100 piso ay nilagay niya sa isang sobre kung saan niya iniipon ang pangbayad niya kay Ma'am Celia. Sa wakas, nakumpleto ko na rin ang pambayad ko kay Ma'am Celia. Excited na ako magbayad. Tsak, matutuwa sa akin si Ma'am nito. Hindi na niya ako susungitan at sisigawan sa harap ng mga kaklase ko. Naiiyak na bulong ni Marie sa kanyang sarili. Isinulat niya rin ang mga katagang to Ma'am Celia sa sobre para ma-inspire siya lalo na mag-ipon para sa guro. Nilagyan niya rin ng 2 drawing na puso ang pangalan ng kanyang guro. Nang sumapit ang 10:00 ay agad nang nag-ayos sina Marino at Marie ng kanilang ginamit sa pagtitinda. Marie, dito ka lang ha. Bibili lang ako ng yosi doon sa tindahan. Huwag kang aalis hanggat hindi ka sinusundo ng ate mo. Bilin ni Marino kay Marie bago siya umalis papuntang convenience store. 10:00 na ng gabi ng mga oras na yon at wala ng tao ang nasa paligid maliban sa kanilang dalawa. Sinunod ni Marie ang utos ni Marino. Nanatili siya sa gilid habang naghihintay sa kanyang ate Raquel. Nabilinan niya na ito ang susundo sa kanya ng gabing yon. Subalit habang naghihintay ang bata sa gilid para sa kanyang ate, ay isang hindi pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Marie, halika na at ako nang maghahatid sa iyo pauwi sa bahay niyo. Nabosesan agad ni Marie ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Bahagyang lumapit ang bata sa kotse. Huwag na po, Senyor Alonzo. Nasabihan ko na po si Ate Raquel na siya ang susundo sa akin ngayon. Sagot ng bata. Oo. Nakita ko kanina ang ate mo. Sabi niya ay ako na lang daw ang sumundo sa'yo kasi nagkakasakit yung anak niya. Kaya hindi ka niya maharap na sunduin. Nauutal na sagot ng matanda. Mapapansin din na palingalinga ito sa paligid at tila ba nagmamadali. Po, ganun po ba? Sabi po kasi ni ate wag akong aalis dito hanggat hindi siya dumadating. Nagbago ang itsura ng senyor dahil sa sagot ni Marie. Hindi ka nga niya masusundo dahil may sakit ang anak niya. Bahala ka kung ayaw mong sumama sa akin. May iwan kang mag-isa dito sa palengke. Pananakot niya sa bata. Nataranta naman si Marie sa sinabing iyon ni Senyor Alonzo. Totoo ngang parang ghost town ang palengke kapag mga ganong oras.
Walang katao-tao at tanging streetlights lang ang nagpapaliwanag sa lugar. Naalala ni Marie ang bilin sa kanya ni Dodong na huwag uuwing mag-isa at huwag din daw siyang sasama kung kan-kanino dahil delikado. Pero para sa murang edad ni Marie, para sa kanya ay hindi kani-kanino lang si Senyor Alonzo. Ito ang amo ng kanyang mga magulang. Ito ang nagbibigay ng hanap buhay sa kanila. At ito ang gumastos sa pagpapahospital ng kanyang ama. Para kay Marie, kung tutuusin ay maituturing na kaibigan si Senyor Alonzo. Kaya sa huli ay nagdesisyon ang bata na sumama at magpahatid sa matanda. Sumampa siya sa kotse nito at hindi napansin kung gaano kalagkit ang titig nito sa kanyang binti at sa dibdib niyang nagsisimula palang umusbong. Hindi napansin ni Marie kung paano samyuhin ni Senyor Alonzo ang amoy niya pagpasok niya sa kotse at paanong mabilis nitong inactivate ang child lock ng kanyang kotse. Basta ang tanging alam ni Marie ng oras na yon ay tapos na siyang magtrabaho. Ang tanging alam niya lang ay uuwi na ang kanyang ama bukas at excited siyang ibili ito ng ulam gamit ang 100 piso na tip na naipon niya sa pagtitinda ng gabing yon. Ang tanging alam niya lang ay nakumpleto na niyang ipunin ang pangbayad niya kay Ma'am Celia para sa kanilang homeroom projects. Ang tanging alam niya lang ay hindi na siya sisigawan, susungitan o ipapahiya ng guro sa harap ng klase kapag nakapagbayad na siya dito. Ang tanging alam lang niya ay mag-aral ng mabuti dahil kailangan niyang may isang miyembro ng pamilya nila ang puputol sa kanilang kahirapan. Ang hindi alam ni Marie na ang inosenteng pagsama niya sa matanda ng gabing iyon ang tatapos sa lahat ng kanyang pangarap. Ang hindi niya alam ay ibang daan na pala ang binabaybay ng matanda at hindi ang daan pauwi sa kanila. Ang hindi niya alam ay bakit tumatawa si Senyor Alonzo habang sinusubukan nitong haplusin ang kanyang katawan kahit sinasabi niyang ayaw niya. Ang hindi niya alam ay kahit anong pilit niyang buksan ng kotse ay hindi niya magagawa dahil si Senyor Alonzo lang ang nakakakontrol dito. Ang hindi niya alam ay kahit anong sigaw niya ng gabing iyon upang humingi ng tulong ay walang dadating na tulong sa kanya. Dahil sa liblib na lugar na pagmamay-ari ng matanda siya dinala ni Senyor Alonzo. Ang hindi niya alam ay kahit anong pagpupumiglas ang kanyang gawin ay walang laban ang inosente niyang katawan sa lakas ng katawan ng matanda. Ang hindi niya alam ay huling yakap niya na pala iyon sa kanyang ina. Sana sinulit na niya at sana rin ay niyakap niya ang kanyang ama. Sana ay sinabi niyang para sa kanila ang lahat ng kanyang ginagawang pagsusumikap sa buhay. Natagpuan ng walang buhay ang batang misteryosong nawala noong Biyernes ng gabi ika-29 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Ormoc, bayan ng San Sebastian 2 araw matapos siyang mawala. Hinihinalang hinalay ang bata bago ito sinakal hanggang sa bawian ng buhay. Natagpuan siya sa liblib na lupain ng mayamang angkan sa bayan ng San Sebastian na siya ring may-ari ng lupang sinasaka ng magulang ng batang pinatay. Ayon sa mga pulis ay huling namataan ang bata na nagbebenta ng balot sa palengke ng nasabing bayan bago ito sumakay sa isang kotse na walang plaka. Base sa salaysay ng kasamahan ng bata sa pagtitinda ng balot ay iniwan umano nito ang bata para bumili ng sigarilyo. Sinabi naman umano ng bata na susunduin siya ng kanyang ate kung kaya panatag ang lalaki na iwan ang bata. Pagbalik umano ng lalaki ay wala na ang bata at inakalang nasundo na ito ng ate. Nang dumating umano ang kapatid ay sinabi nitong hindi pa nasundo ang bata kaya agad na silang nag-report sa pulisya. Base sa kuha ng nag-iisang CCTV ay kakilala umano ng bata ang driver ng nasabing kotse dahil nakipag-usap muna ang bata ng ilang minuto bago ito tuluyang sumakay sa kotse. Dahil sa kawalan ng CCTV sa ibang parte ng Barangay Ormoc ay nahirapan ang mga otoridad na tuntunin ang nasabing kotse.
Subalit sa paghahanap ng ama ng bata sa kanya nitong umaga, ay aksidenteng natagpuan niya nung wala ng buhay at wala ng saplot ang bunsong anak sa isang liblib na bukid na dati na rin itong sinasaka. Ayon sa mga otoridad ay maraming nakitang galos sa katawan ng bata na ebidensya ng pamimilit dito. Natagpuan din ang isang kwintas sa kamay ng bata na ayon sa otoridad ay maaaring nahila ng bata mula sa sospek habang ginagawa ang karumal-dumal na krimen dito. Natagpuan din dito ang ilang pera na kinita nito sa pagbebenta ng balot at isang sobre kung saan umano iniipon ng bata ang pambayad niya sa eskwelahan. Sa ngayon ay hawak na ng pulisya ang pangunahing sospek na lalaki na edad 65 at siya ring may-ari ng kwintas na nakita sa bata at siya ring amo ng magulang ng biktima. Ayon pa sa salaysay ng isang katrabaho pa ng bata, ay nakita umano ang sospek na kinakausap ang bata isang gabi bago ito nawala. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang lalaki. Ayon sa magulang ng bata na tumangging makuhanan ng record, ay handa silang magdemanda hanggang sa mabigyang hustisya ang nangyari sa kanilang bunsong anak. Sa unang araw naman ng burol ng biktima ay nagdagsaan ang mga kaklase niya, bitbit ang mga pasalubong nila para sa kaklase mula sa field trip na kanilang pinuntahan. Hindi umano sumama ang bata sa nasabing field trip dahil sa kawalan ng pera. Dumating din ang lalaki na siya umanong nagpasok sa bata sa trabaho ng pagbebenta ng balot. Ayon dito ay napakasipag ng bata at mataas ang pangarap sa buhay kung kaya piniling tong magtrabaho sa gabi. Baon daw umano ang bata sa utang sa eskwelahan kung kaya kahit gabi na ay nagtatrabaho pa rin ito para lang kumita ng pera. Hindi rin umano nito matanggap ang nangyari sa bata dahil itinuring niya na rin daw na parang anak ito. Sa ngayon ay wala pang pinal na petsa kung kailan ililibing ang batang biktima. Nananawagan din ang mga magulang ng bata na mapaabutan sila ng tulong. Iyan ang balita mula dito sa Barangay Ormoca, Bayan ng San Sebastian. Ako si Maria Eli, nagbabalita. Nang matapos ang balita ay pinatay ng babae ang kanyang radyo. Nanginginig ang kanyang kamay at namamaga ang kanyang mata, bunsod ng matagal na pag-iyak. Para siyang binabangungot. Para siyang sinusundan ng boses ng batang laman ng katatapos lang na balita. Pasensya na po, Ma'am Celia. Wala po kaming pera. Pasensya na po, Ma'am Celia, kung wala po akong pambayad. Sige po, Ma'am Celia. Hindi na lang po ako sasama sa field trip. Ingat po kayo doon. Salamat po, Ma'am Celia, sa pagtuturo po sa amin. Muli na namang bumuhos ang luha ng babae. Lubos ang kanyang pagsisisi kung bakit trinato niya ng ganon ang bata. Marie, patawarin mo ako, Marie. Patawarin mo si Ma'am. Paulit-ulit na bulong ng babae sa hangin habang hinihiling na sana ay naririnig siya ng kanyang estudyante. Umihip ang malamig na hangin. Nilipad ang isang sobre palapit sa kamay ng guro. Isang sobre na maraming bahid ng dugo mula sa batang biktima ng karumal-dumal na krimen. Isang sobre kung saan nakasulat ang kanyang pangalan at naglalaman ng pera. Ang sobre na lukot-lukot dahil pilit itong inagaw ng bata dahil para dito ay pambayad nito ang perang iyon sa kanyang guro. Niyakap ni Celia ang sobre. Bumuhos muli ang kanyang luha hanggang sa puntong nahihirapan na siyang huminga. Lubos ang kanyang pagsisisi. Subalit kahit anong hinga ng tawad sa batang si Marie ay hindi na siya maririnig nito at hindi kailanman aalis sa kanyang isip na minsan sa buhay ng isang batang hikahos ay naging parte siya ng mga bagay na mas lalong nagpahikahos sa buhay nito at habang buhay niya itong pagsisisihan.